Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang ideya ni Ginoong Matthew Seigel. Siya po ang Head of Digital Asset Research ng VanEck, kung saan ay siya po ay nagsasabing pwedeng mag-level up daw si Bitcoin para maging bagong global standard tulad po ng gold noong nakaraan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa kung paano po nagiging potensyal na global standard itong si Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Matthew Seigel, si Bitcoin ay may kakayahang maging pundasyon ng isang bagong monetary system na maaari pong pumalit sa kasalukuyang papel ng gold. Kung noong unang panahon, ang gold ang nagsilbing basihan ng economic power, ngayon, Bitcoin naman ang nakikita niyang susunod. Ang proposal po ni US Senator Cynthia Lummis tungkol sa Strategic Bitcoin Reserve ay parang modern version ng gold reserves ng gobyerno. Ang plano po ay bumili ng 1 million Bitcoin na katumbas po ng halos 4.76% ng total supply nito. Halos kapareho po ng porsyento ng global gold reserves na hawak ng US ngayon. Para po kay Ginoong Seigel, ito ay isang malinaw na indikasyon na posibleng gawing reserve asset si Bitcoin sa parehong paraan na ginagamit po or ginamit ang gold noon. Kaya yan po yung kanyang aktual na post dito. Ngayon ay ano po ang kahulugan ng gold standard at paano po ito nauugnay kay Bitcoin? Yan, balikan po natin ang kasaysayan. Noong mga 19th century, marami pong bansa tulad po ng Great Britain, Germany at US ang nag-adapt ng gold standard. Isang sistema kung saan ang value ng pera ay nakabase po sa gold reserves. Ito po ang naging batayan ng global economic stability noon. Ngayon ay iniisip po ni Ginoong Seigel na pwedeng mangyari ulit ito. Pero sa halip na gold, si Bitcoin na ang magiging digital gold. Ayan. Si Bitcoin ay meron po kasi siyang limited supply kung saan ay meron siyang 21 million lamang na maximum supply. Katulad po ng gold, mahirap itong ma-manipulate dahil sa decentralized nature nito. At higit sa lahat, nagiging globally accepted na ito bilang digital store of value. Kung ang US ang unang gagawa ng hakbang para mag-build ng Bitcoin Reserve, malaki po ang posibilidad na sumunod ang iba pang mga bansa. Sa ganitong paraan, pwede pong magsimula ang digital standard na parang gold standard noon. Ngayon ay bakit po nagiging mas popular o sikat ang ideya ng Bitcoin Reserves? Ayan. Hindi lang ang US ang interesado sa ideyang ito. Halimbawa, ang bansang El Salvador ay kanila pong ginawang legal tender si Bitcoin at araw-araw bumibili ng 1 Bitcoin para idagdag sa kanilang reserves. Ang bansang Russia naman, Switzerland at saka Brazil, pinag-aaralan na rin po ang paggamit ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang monetary systems. At ang mga US states tulad naman po ng Pennsylvania at saka Texas, nagsimula na silang mag-explore ng cryptocurrency investments. Ang ideya po ng pagkakaroon ng Bitcoin reserves ay may mga taga-suporta tulad ni Ginoong Seigel na naniniwalang ito ay paraan para gawing modern ang monetary system. Pero hindi rin mawawala ang mga kritiko. Ngayon ay ano po ang mga hamon at mga kritiko. Ayan, mga criticisms. Siyempre, hindi lahat po ay kumbinsido. May mga nagsasabi na masyadong volatile si Bitcoin. Isang araw, mataas ang presyo, pero kinabukasan, pwede po itong bumagsak. Isa pang issue ay ang kawalan po ng consensus sa global level. Halimbawa, ang BlackRock, isang malaking asset management company, ay hindi sumuporta sa proposal ng Bitcoin Reserve. Maraming bansa ang hindi pa rin fully convinced sa seguridad at saka stability ng mga cryptocurrencies. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Ngayon, kung matutuloy po ang ideya ng Bitcoin bilang global standard, maraming pagbabago ang maaari pong mangyari.
Una ay mas mataas na demand para kay Bitcoin. Magiging mas valuable po ang hawak mong Bitcoin. Pangalawa ay ang mas malawak na adoption ng crypto. Kapag sumunod po ang mga malalaking bansa, mas marami pong kumpanya at bansa ang gagamit ng Bitcoin. Pangatlo ay ang maayos na regulasyon. Sa pag-angat po ni Bitcoin, mas magiging malinaw ang mga batas tungkol sa crypto trading dito sa Pilipinas. Pero kailangan din nating maging handa sa mga risk. Ang pagtaas po ng presyo ay pwedeng sabayan ng malalaking fluctuations. Kaya ang tamang edukasyon at diskarte ay napakahalaga. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po ay exciting ang ideya dito kay Bitcoin, kung saan ay maging bagong global standard. Pero hindi po ito magiging madali. Kailangan po ng tamang balance sa pagitan po ng adoption at saka regulation. Para sa ating mga Pinoy, magandang oportunidad po ito para maging maaga sa trend. Kung may hawak ka pong Bitcoin ngayon, magandang mag-research palalo at siguraduhing diversified ang ating investments. At ayan, sa kabuuan ay nasa atin bilang mga investors ang responsibilidad na intindihin ang mga ganitong balita. Ang pagiging informed at updated ay susi para mapakinabangan natin ang potensyal kay Bitcoin sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.